inyong mga katabi. Sabihin nyo nga po sa kanila, ako'y nagagalak at ikaw ay naririto. Ayan, sabihin nyo po, I'm glad that you are here. Ayan. Totoo po ba? Nagagalak po ba kayo sa inyong mga katabi? Sige nga po, sabihin nyo, ako'y nagagalak at ikaw ay naririto. Ayan. Praise God. Ngayon po, we are starting a series about revival, a call to imitate Christ. Ayan. Ang ganda po talaga, ano po, we thank God and praise Him para po sa ating education and discipleship ministry ng GIL Church Worldwide. Dahil po, ang ganda po ng pagkakasunod-sunod ng ating pong series for the year, no po? Para magkaroon ng revival, ang una pong ginawa ay ang paghahandog po ng sarili. Consecration in January, pagdating po ng February ay passionate love for God. Pagmamahal sa kapwa. No po? Pangatlo po ay yung atin pong, I think, absolute call to obedience. No po? Pagsunod sa ating Diyos. And then yung atin pong unbreakable unity. Yan. Hindi mapapatid na pagkakaisa at ngayon po ay ang atin pong pag-aaral kung paano po natin i-imitate si Jesus. No po? Yan. Meron pong isang man na of history, si Mahatma Gandhi, na dumalaw sa isang Christian na simbahan. At nakakalungkot po, hindi naging ganong kaganda yung kanyang experience. Ang sabi niya, I love the Jesus of Christianity, but not the Christians. Pero sa araw po na ito, atin pong ipapanalangin na tayo po ay tulungan ng Panginoon na maging kagaya niya. Sapagkat wala pong mga taong na-encounter si Jesus na nanatiling the same, no po? Nanatiling kagaya ng dati. Dahil even the worst of sinners found grace, love, and mercy sa atin pong Panginoong Hesukristo. At yan po ang ina-expect ng Panginoon sa atin, na bawat encounter po ng ibang tao sa atin ay parang maging encounter nila sa ating Panginoong Hesukristo. Because as His church, we were called by the Lord to represent Him here on earth. Na po, na kung ano ang ginawa ng Panginoong Jesus, hindi lamang po yung kanyang ginawa ng mga himala, kundi yung pong ano yung nadama ng mga tao na lumapit sa Kanya, ay siya ring bagay na madama ng ibang tao pag nakahalubilo nila tayo. Especially beyond the church. Na po? Sabi ganun, ang Panginoong Hesus, siya ang ulo ng simbahan, pero tayo po ang Kanyang kamay, tayo ang Kanyang mga paa, tayo ang Kanyang puso, tayo ang Kanyang mga mata, tayo ang Kanyang bibig, tayo ang Kanyang tenga. Kaya po ang panalangin ko, lalo na doon sa matagal na po mga Kristiyano, ang paglilingkod po sa Panginoon ay beyond ministry here on church. Ang paglilingkod po sa Panginoon ay lifestyle. That's why the church is called not just to multiply, but the church is being called to be Christ-like. Po, yan ang goal ng ating Panginoon. Nung iligtas niya po ang sangkatauhan, lalo na po ang kanyang simbahan, hindi lamang para dumami tayo. Kaya po tayo nag-evangelize. Kundi tayo po ay maging kawangis ng Diyos na tumawag sa atin. Di ba pag Christian ay follower tayo, di ba? Pag kami, bawa, Noranyan, Vilmanian, follower po ng mga gano'n, ano po, talatang luma na, no? O sige, Sharonia na, at saka ano pa, mga Katniel, no? Yung mga gano'n, yung mga, di ba, kung ano yung mga, kaya ba, mga K-pop kayo, ba, may mga nagke-K-pop dito, o P-pop, di ba? Ginagaya natin yung ways nila. Bakit? Kasi we look up to them. So we imitate Christ because we see Christ as somebody worthy to be followed. His example, His life, na po, ay magandang ehemplo na sundan nating mga Kristiyano. It's okay po na sundan si Brother Eddie as our spiritual director because unquestionable yung kanyang commitment kay Lord. Maganda pong sundan halimbawa si Pastor Joey, sila Pastor Alex, si Pastora Jovi, Senator Joel, pero pong pinakamagandang ehemplong dapat nating sundan ang ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat ang tao po ay tao lamang at may mga limitasyon. Pero kung ang Panginoong Hesus po ang ating magiging ehemplo, hindi po tayo magkakamali. We will never go wrong. Kaya po ang ganda na po, a
revival, a call to imitate Christ. Tayo po'y pinapanawagan, tinatawagan ng Panginoon. Ngayong nakikita natin ang Panginoong Yesus ay malapit nang dumating. Gaano na po tayo kalapit sa kanyang wangis? Kung susukatin po ang ating, halimbawa, yung ating pong lifestyle, yung ating temperament, yung ating act of service, yung servanthood spirit, yung love sa puso natin, yung tagal o bilis ng pagiging mapagpatawad natin, gaano na po ba kalapit sa ating Panginoong Hesukristo? Yung pagpapasensya po ba natin? Yung 1 Corinthians 13 na sinasabing, ang love ay hindi noun, ang love ay action. Ano po? Masusukat po natin yan. Nakikita natin, ako kaya, pagka hindi sinabi na Kristiyano ako, malalaman kaya na Kristiyano ako by the way I live? So, yun po yung maging sukatan natin ngayong araw na ito. Gaano na po ba tayo kalapit sa ating pagsunod sa ating Panginoon? May we go beyond doctrine. Sabi po nila, dapat daw po mas tumalalim ang ating theology, yung pagkakilala natin sa Panginoon, lalong lumalalim ang ating humility. Alam niyo po, we will discuss this month, we imitate Christ. At hinati po namin ito sa 3. At ngayong araw po na ito, ang atin pong pag-aaralan ay about the humility of Christ. No? Ano ba yung humility? When you say humility, it doesn't mean na you look less, no po, yung sa worth mo as a person. It's thinking less of yourself. Na parang hindi laging sarili mo lang ang iniisip mo. No? Humility is being free of pride. Hindi nagmamataas. Walang kapalaluan, no? Naghahanap ng maglingkod sa kapwa. No po? Maging sa tahanan, no po, ang paglilingkod ay hindi lamang sa simbahan. Maaring sa tahanan, sa pamilya natin, sa workplace natin, o sa atin pong mga eskwelahan, no po? So the preeminence of Christ, para po mas maunawaan natin kung gaano po natin dapat sundan ng Panginoon, tingnan natin kung gaano siya kaluwalhati. Gaano kadakila at walang katulad ang Panginoong Jesus. Kasi doon natin maiintindihan, Lord, ganyan ka po pala kadakila. Ganyan ka kabanal, ganyan ka kamakapangyarihan, pero itong yung mga ginawa. So allow me to lead you doon po sa pag-aaral sa preeminence of Christ. Sabing ganon, babasahin ko rin po ito sa Tagalog, sabi niya, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. For by Him all things were created in heaven and on earth, visible and invisible, whether thrones or dominions or rulers or authorities, all things were created through Him and for Him. And He is before all things, and in Him all things hold together. Sa Tagalog po, basahin natin. Sabi pong ganun dyan, ang Colossians 1, no po? Sabi ng Colossians 1:15 to 17, ang kadakilaan ni Kristo. Si Kristo ang larawan ng di nakikitang Diyos. At siya ang may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Sapagkat sa pamamagitan niya at para sa Kanya, nilikha ang lahat ng nasa langit at nasa mundo. Ang nakikita at hindi nakikita, katulad ng mga espiritong nagahari at namamahala, mga espiritong namumuno at may kapangyarihan. Bago pa man likhain ang anumang bagay, naroon na si Kristo. At sa pamamagitan niya, ang lahat ay nananatiling nasa kaayusan. Ganyan siya kamakapangyarihan. Kaya po, yung humility na pinakita ng Panginoon ay incomparable. Indeed, tama yung librong isinulat na incomparable Christ. Jesus Christ no one can equal Him. Wala siyang katulad. Sabi nga ng 1 John 2, ERV, verse 6, if we say we live in God, we must live the way Jesus lived. Kung ito yung Diyos natin, napakataas, napakadakila, walang katulad, wala siyang kailangan. He is complete in Himself.
Pero ganyan siya kamapagkumbaba. Kung sinasabi natin na tayo nabubuhay na sa Panginoon, kailangan din po tayong mabuhay sa kaparaanang katulad niya. Amen? Sabing ganon, ito na po yung una, imitate Christ's humility. Philippians 2 NLT, you must have the same attitude that Christ Jesus had. Though he was God, he did not think of equality with God as something to cling to. Instead, he gave up his divine privileges. He took the humble position of a slave and was born as a human being. When he appeared in human form, he humbled himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Maganda rin po siya sa Tagalog, Philippians 2. Basahin ko naman po sa Tagalog para po mas ma-meditate po natin ng mabuti. Sabi po sa Philippians 2 at chapter before doon po sa binasa natin na Colossians 1, sabi po sa 5, dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus ang pananaw nyo. Kahit na nasa kanya ang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Sa halip, ibinaba niya ng lubusan ang sarili niya sa pamamagitan ng pag-aanyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. At sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan. Maging sa kamatayan sa krus. Kaya naman itinaas siyang lubos ng Diyos at binigyan ng titulong higit sa lahat ng titulo, upang ang lahat ng nasa langit at nasa lupa at nasa ilalim ng lupa ay luluhod sa pagsamba sa Kanya. At kikilalanin ng lahat na si Kristo Jesus ang Panginoon sa ikapupuri ng Diyos Ama. So, ang Panginoong Jesus po, from birth to death, He was humble. He was committed to obey the Father in perfect humility. Alam niyo po, ang Trinity, pantay-pantay po sila. Co-eternal, co-equal, co-powerful. But then, when Jesus became a human being, hindi niya inangkin na, pantay naman tayo, ba't ako inuutusan mo? Hindi po. Yung assignment niya, na doon pa lang sa kalangitan, ay pinlano na nila na siyang magiging tagapagligtas ng lahi ng tao, yun po ay kanyang ginawa. Kahit alam niya na napakahirap ng kanyang pagdadaanan. Paano po ba pinakita ni Lord Jesus ang humility niya? Isa lang po ito na napakabigat na po. Jesus left heaven for earth. Sabihin mo nga, Jesus left heaven for earth. Yan po yung pinakamatindi na ginawa ng Panginoong Jesus. Iniwan niya ang karangyaan ng kalangitan, ang pagsamba doon, ang glory ng kalangitan para pumasok sa mundo, para maging kasama nating lahat. Yan po yung ultimate sign ng humility niya eh. Biro niyo yung hari ng mga hari, Diyos sa mga Diyos, tatapak dito sa lupa at magiging kagaya ng mga taong nilikha niya. Pero itong mga taong na nilikha niya, hindi nga karapat-dapat eh, dahil, tawag mo doon, nag-betray sa kanya. Pero, sinamahan niya. Pumunta siya dito para iligtas tayo. Pinakita po niya, through His birth and His family, He humbled Himself to be born as an infant, small and dependent on His earthly parents to meet His needs. Biro niyo po yun? Yung maker of heaven and earth, yung nagsabi kanina na na-subject sa Kanya lahat ng invisible and visible powers, lahat that, yung parang, He makes this world, this universe, function as they should. Naging bata, dependent sa nanay niya at sa tatay niya. Nakaranas siyang lampinan, biro niyo po ang pinakamababang pagkakapanganak. Hindi lang siya basta pumunta sa lupa at nagkatawang tao. Parang nakaka-degrade. Na siya na lumikha ay naging nilikha. Kaskaya ng kanyang mga nilikha.
At hindi lang yon, napakababa pa ng kanyang pinagkapanganakan. Mula po sa dating niya sa lupa, napakababa na agad. No po? In fact, God didn't choose a family that was inherently wealthy and powerful for His Son to be born into, but rather one of poverty and ordinary class status. Hindi niya piniling maging anak ng hari. Pinili niyang maging anak ng isang karpentero at ng isang simpleng dalagang babae. No? Sabi nga ng mga time na yan, baka si Mary ay 14 years old. No? KKB pa. No? Simpleng pamilya. Sabi nga po dito sa verse John 1:1 at saka 14, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word became flesh and dwelt among us. And we have seen His glory, glory as of the only Son from the Father, full of grace and truth. Sa verse 14 pong sabi, the Word became flesh and dwelt among us. No po? Sabi rin ganon sa Matthew 1:23-25, the virgin will be pregnant and will give birth to a son. They will name him Emmanuel. When Joseph woke up, Emmanuel means God with us. When Joseph woke up, he did what the Lord angels told him to do. He married Mary, but Joseph did not have sexual relations with her until her son was born, and he named him Jesus. So ang Panginoong Hesus ay hindi po produkto ng mag-asawa, no po? Until mapanganak si Jesus, na conceived by the Holy Spirit sa sinapupunan po ni Mary, nung ipanganak siya, tinawag siyang Jesus, tsaka lamang po siya nagkaroon ng iba pang mga kapatid. Sabi nga po sa Matthew 13:55-56, nilait nila si Jesus nung nagtuturo sa templo about sa mga salita ng Diyos. Bakit? Anong sabi nila? Ininsulto nila si Jesus, sabi nila, He's just the carpenter's son. Anak lang yan ng karpentero And kilala natin ang kanyang nanay, si Mary. At ang kanyang mga kapatid, nagkaroon pa po ng anak, si Mary at si Joseph, nung maipanganak si Jesus. Ang isa po dyan ay si James, na naging tagasunod ng Panginoong Hesukristo. Siya po yung sumulat ng Book of James. Si James, si Joseph, si Simon, si Judas. Pero po hindi si Judas Iscariot yan po. All his sisters live right here among us. Where did he learn all these things? Kaya po gulat na gulat, itong mga tao na nanlalait kay Jesus, bakit? Kilala natin mga kapatid niyan. Yung nanay niya, yung tatay niya, mga wala namang pinag-aralan sila. Pati nga siya, hindi rin nag-aral, karpintero lang siya. Tapos hindi lang pala siya mga kapatid na lalaki, may mga kapatid pa siyang babae. Ang simple-simpleng pamilya nila. Alam niyo po, ganyang-ganyang pamilya, pinanganak ang ating Panginoong Hesukristo. He has a choice. Pwede niyang piliing ipanganak siya sa isang magandang lugar. Pero ang ating Panginoong Hesus, pinakita sa atin, incarnational ministry. Ano po yun? Yung sumama siya sa mundong ito para magpakilala sa mga taong ililigtas niya. Tayo po, kaya po tayo may mga community ministry. If we want to reach out people, we should not wait for them to come here. We should go where they are. Sa mga eskwelahan po natin, hindi lahat ng ini-invite natin na pumunta sa youth center ay pupunta sa youth center. Pinakita po sa atin ng Panginoong Hesus, isang paraan para abutin ang mga tao ay puntahan natin sila. We should never look at anyone as people beneath us, na mas mababa sa atin. Kung ang Diyos ng mga Diyos at Hari ng mga Hari, hindi nakitang napakababang uri ng mga tao para kanyang puntahan. Para mamuhay siyang kasama nila, ang Panginoong Hesus, ganon mismo ang ginawa. Alam niyo po, if we want to have a pattern, how to do ministry, the right and godly way, we should see how Jesus lived. Bilang anak, ano pong ginawa ni Jesus? Hindi niya sinabi na, mag-aaral lang ako ng mga testaments kasi by age 31, magpapahayag na ako ng salita ng aking Ama sa langit. Hindi. Nagkarpintero, katuwang ng kanyang tatay na si Jose. He didn't
came as a boss. He came in a family, a simple family, lived with them, ate what they ate. He lived where they lived. Siguro nga si Mary at saka si Joseph hindi sasabsaba ng ng pinagkakainan ng mga animals na muhay na panganak, pero si Jesus Christ, grabe yung humility. Kaya po, one way to win the world around us is to be like Jesus. We should not choose who to minister to. We should always see them with the eyes of love. Pag may mga time na parang may discrimination po tayo sa ilang mga tao, hingin po natin kay Jesus ang kanyang mata, ang kanyang puso, ang kanyang nararamdaman para sa mga taong mini-minister natin. Napakasarap po malaman din na hindi pala yung pamilyang pinanganakan natin ang pwedeng magdikta ng values natin. Kahit simpleng pamilya ka lang, you can make a great difference. Basta ang Panginoon ay kinakapi natin yung kanyang buhay bilang isang tao na nabuhay at naglingkod sa kanyang Ama nung nandito siya sa lupa. Amen? Sinong gusto dito na ma-please ang Lord sa kanyang mga ginagawa? Let's live like Jesus. Na po? Sino po ba yung friends niya at mga disciples? Sabi po ng Matthew 11:19, the Son of Man came eating and drinking, and people say, look at him. He eats too much and drinks too much wine. He's a friend of tax collectors and other sinners. But wisdom is shown to be right by what it does. Sabi nga ng mga tao, kaibigan, malakas kumain si Lord, no? Sumasama sa mga kasi ma-attend siya ng mga weddings. Napaka-normal ng buhay niya. Minsan nga, di ba, may mga Christian na parang, ayoko makahalibilo sa iba, baka mahawa ako ng mga sin nila. Ang ganda nung sinabi din ni Jesus kaninang, ni Lord through Pastora Jovi kanina. The entire life of Jesus, He was surrounded by sinful people. But He never sinned. No po? Sabi ng mga Pharisees na naman, mga holier than thou. Sabi nila, kaibigan niya ng mga tax collector, ang sama ng tingin nila sa mga tax collector. Sana ngayon hindi na, pero may ilan sa atin siguro, iba pa rin ang tingin sa mga BIR people. Pero let's pray that there will be righteousness even in our Bureau of Revenue, no? Yung mga nangolekta ng tax. At kaibigan ng mga sinners. Sino ba yung kanyang mga kinakausap? Mga simpleng tao. No po? Sabi ko nga, siguro nga si Jesus sobrang ganda ng kanyang personality na even kids want to be with Jesus. Siguro napakabait niya talaga. Tapos yung mga taong tinuturuan niya hindi nahihiya, sunod lang ng sunod. Kahit kagigising lang, kahit pagod na pagod siya, sunod lang ng sunod. Sama ng sama. No? Sama ng sama sa kanya. Siguro ganun siya ka-winsome. Ganun siya ka-loving, na ultimo yung makasalanang babae na nahuli sa akto ng pangangalo niya, sa dami-dami ng pupuntahan at tatakbuhan. Kay Jesus talaga. Wow. I pray na sana tayo pong mga manggagawa ng Panginoon, tayo mga Christian. Sana pag merong nahuhulog sa kasalanan, lalo na mga office mates natin, sana tayo una nilang nalalapitan, sabihin, ipagdasal mo nga ako. Sa atin nakakapagsabi na, magko-confess ako sa iyo kasi iba yung nararamdaman ko sa iyo. No? I pray that by Jesus' example, we may learn that friendships must extend beyond our friendships inside the church. Kasi kailangan po tayo ng lost world. Sana mabait po tayong kapitbahay. Kilala niyo na po ba mga kapitbahay niyo? O mga may kapitbahay niyo, hindi alam na nakatira kayo doon. No, sabi nila, hindi namin nakikita yan eh. Kasi aga-agang umaalis, gabing-gabi na umuwi. O kaya umaga na, madaling araw umaalis, madaling araw din umuwi. Niisip nga nila kung nahati ka sa gabi. No? So what I'm saying is this, I pray tayo pong lahat, kung saan tayo dinadala ng Panginoon, laging maramdaman ng mga tao sa paligid natin
ang pag-ibig, ang biyaya ng Panginoong Hesukristo. No? Kaya po in-encourage ko kayo, kung kayo masipag umaten ng birthdays, mas lalo magsipag po tayong umaten, pumunta sa mga funeral services. Mas maging masipag po tayo na pumunta sa mga ospital para mag-minister sa mga office mates po ninyo, lalo na po yung hindi pa mananampalataya na nasa ospital. Because people will not care how much you know until they know how much you care. That is Jesus' way eh. Laging may compassion. Damang-dama ng mga tao na nandoon si Jesus hindi para maging member ng church na itatayo niya. Kundi dahil tunay siyang nagmamalasakit, nagmamahal sa kanila. Na po? That's how Jesus lived. Hindi siya someone na parang, ayokong lumapit dyan. Ang holy-holy niyan eh. Baka masunog ako pagkausap ko yan. Kaya po minsan, we have to choose our words when we talk to people who do not know the Lord yet. No, yung hindi pa kilala ang Panginoon. May isa ako nakausap, talagang natawa ko eh. Kasi parang ang naging dating daw, talagang kinausap ko din talaga siya ng diretsyo na wag po kasing ganun yung way. Kasi ang sabi daw talaga ng tsinyera niya, ano ibig mo sabihin? Ikaw lang talaga ligtas? Parang ginanon daw siya. Tapos sinagot pa raw niya na, oo, kasi naniwala ko kay Jesus. Tapos tawa daw ng tawa yung kausap niya. No, there is always the right way of getting your message across. No? Lalo na sa mga hindi pa mananampalataya. Let's always ask the Lord, Lord, laging may different way. Merong mga tao intellectual, talagang doon sa intellectual ang discussion. Pero may mga tao na talagang sa puso talaga eh. Kaya mga kapatid, walang puso, walang kahit na napakatigas, na hindi mawiwin ng pag-ibig ni Jesus na kayo po ang magiging daluyan. Kung nagawa ng Panginoong Jesus, mahalin ang pinaka-hindi kamahal-mahal na mga tao, magagawa nyo rin po. Kahit na kayo ay introvert, kahit na kayo ay medyo suplado sa personal. Dahil ang Panginoong Jesus po, ang bawat encounter nyo kay Lord Jesus, binabago niya po yung puso natin. Gagamitin kayo ng Lord. No po? Maging panalangin lang natin na, Lord, ano lang po yung simula sa parin na, Lord, ganito kasi ako eh. Sabihin natin kay Lord, Lord, ganito kasi ako. Pero Lord, gusto ko pa rin magamit mo. Gusto ko pa rin maramdaman ng mga taong mahal mo sila. Kahit na hindi ako magsalita, alam nyo, igagrant ng Lord dyan. Yung pagiging mahiyain nyo, ma-overcome nyo yan. Yung pagiging masungit nyo, ma-overcome nyo yan. At sasabihin sa'yo ng kapitbahay mo, ano ang nakain mo? Saan ka na pumupunta? Sasama rin ako. Kasi ang laki ng ibinait mo. Amen? Praise God. So, palakpakan natin ang Panginoon. Ang mga klase ng disciples na meron si Jesus, simpleng tao din. Fishermen, karamihan. Sabi ganon, si Andrew, si Peter, si James and John, na sons of Zebedee, work as fishermen. Pero sa pag-aaral, si James and John ay business owner. Ano yung business nila? Mga bangka at saka mga nets. May mga hinakire sila ng mga fisherman. So business owner sila, pero sa pangingisda pa rin. Si Thomas, si Nathaniel, si Philip ay sinasabing maaring fisherman din. Dahil magkakasama silang nangingisda nung magpakita si Jesus para i-restore si Peter. Nung magkasala si Peter, di ba, nahiya na siya kay Lord. Pero hindi hintay ni Lord na siya nagkamali, siya lumapit. Talagang si Jesus ang umabot kay Peter. Kaya si Peter, nadurog talaga yung puso niya na how can Jesus forgive me when I denied Him 3 times? Grabe po ang Panginoon, no? Yung humility din, pagpapakita ng kahit na feeling mo ikaw ang naagrabyado. No? Ikaw yung pinagkamalian. No? Eh, kaya mong, basta I'm not saying you trust them again. No? Nakabasa rin po ako isang katuruan na kaya minsan nahirapan ng ibang tao, ibang Kristiyano magpatawad para bang inuobligang magtiwala ka ulit. Hindi po.
at least, just be civil with each other. At wala nang galit sa puso. No po? Yan pong hinahanap ng Panginoon. Kaya, maraming Peters po ang manunumbalik sa church kung maraming magiging katulad ni Jesus. No, pagdating sa humility, no? Hindi nagmamataas na, bali na, tinaga ko na sa bato ang galit ko sa'yo. Sana wala pong ganon dito. Basta ginawa ni Lord yung bato, no? Para tayo po ay makapagpatawad. Sabi nga nun, si Matthew ay tax collector. No? Sabi ko nga sa inyo, mga taong yan, ay ayaw ng mga tao noon kasi ang mga tax collector noon ay they collect for the Roman Empire. No po? At bukod pa doon, nagdadagdag pa sila ng parang may lagay pa. Kaya maraming tao galit noon sa tax collector. The Bible provides no information on the professions of Judas Iscariot, Philip, Bartholomew, Thomas, Thaddeus or James, at saka si son of Alphaeus. Pero siguro po, sila yung mga simpleng tao din. Ano pa? Una, his birth and his family. Pangalawa po, his friends and his disciples. Pangatlo, his servanthood. Sabi niya sa Matthew 20:26-28, but it should not be that way with you. Kasi po, ito yung magkapatid na James at saka John, kinausap yung nanay nila. Sabi nila, ibulong nyo nga po kay Jesus, i-promote kaming dalawa. Siya sa gitna, kaming dalawa sa magkabilang upuan. Gumamit pa talaga ng padrino yung nanay nila, no? Para i-promote silang dalawa. Di ba po, 12 disciples, pero gusto nila, angat silang dalawa, kaliwat kanan. Sabi ng Lord sa kanila, hindi dapat ganyan. No? Hindi ako ang may control diyan, ang Diyos ang masalangit. At sabi rin niya, it should not be that way with you. Dapat hindi kayo ganoon, nakagaya ng iba na that they lord it over other people, yung parang nang-aapi, nagmamataas sa ibang tao. Sabi niya, whoever wants to be your leader must be your servant. Whoever wants to be first must serve the rest of you like a slave. Do as I did, sabi ni Jesus, the Son of Man did not come for people to serve Him. He came to serve others and to give His life to save many people. Ayan. Lalo na po, pagka napunta kayo sa mission field, na po, talagang doon, pag pumunta ka sa mission field, ang desire mo, ang puso mo, paano ko kaya mapaglilingkuran ng mga taong ito? Hindi ka mamimili kung saan ka patutulugin. Gusto kong kwarto, aircon ha. Dapat walang lamok. Allergic ako sa gat ng lamok. O kaya hindi ako makain ng gulay. Dapat ako, pagka nasa, ako po talagang medyo hirap dyan, no? Pero talagang kailangan, kumakain na po ako ng okra, practice din, no? Pag may time, no? Kaya kumakain ng okra, kahit na walang sausaw, i-ano nyo lang, ipatong nyo lang sa sinaing, kaya ko nang kainin na parang kumakain na candy, no? Sarap ng okra. Praise the Lord. Hallelujah. No? So talagang pero talagang masarap na po siya habang tumatagal. Yan. Habang tumatagal ako ng kwento, no? So, sabi ng Panginoon, pinakita ng Panginoon ang kanyang pagmamahal sa disciple. Ito pong pagpapakita niya ng servanthood, pinakita niya talaga nung hugasan niya ang paa ng kanyang mga disciples sa John 13. Sabing ganon, bawat bahay po pala nun, meron agad planggana at saka towel na nakahanda sa tabi ng pintuan kasi po wala silang sapatos at medyas. Nakasandalyas lang sila. Parang ganyan. No? Open toe. Biro nyo naman, wala pa nung mga sasakyan. Puro alikabok ang daan at saka nakakatapak sila ng, alam nyo na, no? Lalo na sa mga kakakain lang. No? Kung ano-anong natatapakan nila, madudumi talaga yung daan. Kaya, ang huling makakapasok sa bahay, yun ang maghuhugas ng paa. Lahat, nung nakita ng mga disciple na, doon ba, nung pa Lord Jesus tayo pupunta, takbuhan na sila ngayon, unahan sila sa pagtakbo. Kasi yung mahuhuli, yun ang naghuhugas ng paa. Kaya po, no? Sabi nila, kung paano pinaglingkurang kayo, sabi nga, kung yung teacher nyo, ginawa to sa inyo, gagawin din nyo to sa iba. Sabi ni Jesus sa kanila. At ang Lord talagang, yung the art of basin and the towel, yung servanthood, hinugasan niya yung paa nilang marurumi at saka pinunasan niya. No?
Ganun po palang klase, no po? Kasi di ba pagka nagugas ka ng paa, parang pinakamababang trabaho. So sa church o sa bahay man, wag po tayong mamimili kung saan tayo tatawagin ni Lord. Sana po masaya tayo sa mga assignments sa church, nakikita man o hindi. Yun man ang pinakamababang trabaho sa church. Yung makudkod ng CR, magpaputi ng sahig natin, magsalansa ng upuan, manalangin, hindi nakikita ng iba kung gaano ka nagpupuyat manalangin, si Lord lang nakakakita. Pero alam niyo po, mas maging excited po tayo na ganun po ang puso na meron tayo. Kasi po, ibig sabihin, tama ang motive mo, bakit ka naglilingkod. Kasi you are not after the applause and recognition of people. Sabi po ng Lord, ang taong nagpapakumbaba ay kanyang itataas. Pero nagmamataas, ibabagsak po ng Panginoon. Ang promotion sa Panginoon, iba eh. Hindi yung tapakan mong iba para umangat ka. Ang promotion sa Panginoon, maglingkod ka ng mabuti sa lahat. At pagdating ng araw, after ng training mo, yung puso mo, tama sa aking mata, hindi mo po problemahin ma-promote ka. Ako mismo ang magpo-promote sa'yo. For promotion does not come from the east nor the west. Promotion comes from God. Masarap po na we didn't in any way manipulate our way up. Pero alam natin na ang ating puso ay tinama, dinalisay ng ating Panginoon. At ang pinakamaganda pong training ay yung way of servanthood. Ang sarap pong maging ganon. Sa totoo lang po, kung may mga tao na lumalaki agad ang ulo sa paglilingkod, iyon po yung mga taong hindi natutong maging matapat sa maliliit na bagay. Ano po? Let's start dun sa pinakasimple. Tayaan natin ang Diyos na nakakita ng lahat ng ginagawa natin, ang siya pong malugod sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya po, I pray that in our church, in this church, magkaroon po tayo ng ganong spirit na lagi nating itanong sa Panginoon, Lord, how do I help? How do I lend a hand? Lalo na sa mga bagay na yung beyond sa church, yung totoong pagmamalasakit at pagmamahal. Kasi ganun-ganun po ang kailangan ng ating mundo. Our world is different. It keeps on getting, receiving, no? Gusto influence, gusto palakpak ng tao, pero iba po ang paraan ng Panginoon. And especially the young people, kasi yung mga magulang natin, talaga marami na rin pinagdaanan, yung paglilingkod sa mga anak, no? Lalo na sa young people. Let's do ministry the right way. Let's do it with a servant heart. Ang Panginoong Jesus, sa sobrang pagmamahal niya sa atin, He died. He became humble since birth, throughout His lifetime, and up to His death. He took upon Himself to be among the sinners and the poverty that His people had to endure. He even suffered an agonizing death to save us from our sins. Alam nyo, the most humiliating kind of death is crucifixion because it's reserved for people who did the most parang pinakamatinding kasalanan, pinakamatinding pagkakamali, talagang yung mga tipong heinous crimes. And that's the kind of death Jesus died. Why? To prove to all of us that He died our death for a divine exchange para tayo ay mabuhay. The worst of sinners, doon sa kulungan, o yung kahit hindi pa nahuli na sobrang ginawang kamalian sa humanity, inabot ng biyaya at habag ng Panginoon, namatay siya para din sa kanila. No? So tayo pong lahat equal footing. Wala pong mas mataas sa atin na, siguro ako mas malapit kay Lord kasi wala pa akong ganong nakumit na sin.
O pinalaki ako sa Christian family. Naku, nakakaya naman yung kasalanan pala ng iba, ganyan-ganyan. Pero hindi po yun eh, lahat po tayo eh. Whether maliit, malaking kasalanan, lahat po tayo nangangailangan ng biyaya at habag ng Diyos. And that should bring us to our knees every day. Lagi po tayong bumalik dun. Tayo pong lahat, patapon, basura sa harapan ng Diyos. Sabi po ng Isaiah 64 verse 6, kahit gawin mo ang pinakamaganda at pinakamalinis na makatwirang gawa, basahang lahat sa mata ng ating Diyos. But Jesus came to save us from our sins. Grabe po yung pagmamahal niya sa atin. Hindi lang niya tayo talaga niyakap, kundi talagang ibang klaseng pagmamahal. Sabi po ng 2 Corinthians 5:21, for our sake, He made Him to be sin who knew no sin, so that in Him, Jesus, we might become the righteousness of God. No po? Walang alam na kasalanan ng Panginoong Jesus, pero dahil sa pagmamahal sa atin, siya po ay namatay para sa ating mga kasalanan. Sabing ganon, pati yung kahirapan natin. For you are recognizing the grace of our Lord Jesus Christ. Pag sabing grace, astonishing kindness, His generosity, His gracious favor, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that by His poverty, you might become rich. Yakap niya, kahirapan natin, karumihan natin, dahil mahal na mahal niya po tayo. Last but not the least, His humility was shown by His complete submission to the Father's will. Alam niyo pong life ni Jesus, marked with prayers. Araw-araw po yan, bago siya maging busy sa maraming tao. Kasi alam niya, alas 5 pa lang siguro, gising na sila. Kailangan niya mag-minister, kailangan niya gumising ng mga 3 o'clock para magkaroon ng time sa Father. Bakit? He wants to show us, as human beings, may mga limitasyon. Siya po ay Diyos na. Kailangan niya laging may connection sa Ama para maging handa siya sa bawat laban ng bawat araw. Remember, He experienced betrayals. He experienced fear. Na-experience niya magutom. Na-experience siyang mapagod. Na-experience din niya na matakot sa sobrang dama niya, yung death na parating sa kanya. Humingi na siya ng prayer sa disciples niya. Pero nakakalungkot, tulog sila. 2 beses bumalik si Lord, tulog sila. May tulog kaya dito? Nawa po, tamaan po tayo. Ano po? Ang Panginoong Jesus, sa sobrang alam mo yung tindi ng fear niya. Buti nga tayo, minsan yung mangyayari sa buhay natin, hindi pa natin alam. Pero si Lord, alam na alam niya lahat ng pwedeng mangyari sa kanya. Alam na alam niya, naku, itong si Judas Iscariote, ito magbe-betray mismo sa akin. No? Kaya ang ganda nung sharing last week about, I was blessed by that teaching, no, sa ating communion ni Marge, na alam ni Lord, si Judas, no? Siya ang sa kanya, magbe-betray, pero binigyan niya ng biyaya, no? Kaya kung si Judas, kahit nagkamali, kagaya ni Peter, naging humble enough para humingi ng tawad sa Panginoon, may grace na nakahanda pa rin para sa kanya. Bakit? Jesus died the worst kind of death for every worst sin that any human can commit. Amen? Ganon ang Panginoon sa atin. Pero sa lahat ng prayer ng Panginoon, di ba, nag-pray din ng Panginoon. Yung maliit na tinapay, dumami. No? Yung mga isda, dumami. Nakakain lahat. Ang sarap ng gano'ng mga prayer. Pag gano'n naman ang mga prayer ng mga miracle, talagang lagi ka magpe-pray. Pero itong isa sa prayer na dapat nating ipanalangin. Father, I submit to your will. Lord, sana wag nang dumaan ang kopang ito ng kahirapan. Pero kung ito ang magdadala ng kaluwalhatian sa pangalan mo, suko ako. Hirap, no? Ang sarap mag-pray na, Lord, bless this food, dumami, para lahat po ng mga members mabusog. Bless this person, gumaling mula sa ketong, ang kamay, humaba, makalakad yung pilay.
Pero yung manalangin ng, not my will, but your will be done. It takes humility to the Father. Yung pagpapakumbaba na, Lord, kahit masakit, pero kung yun ang magbibigay ng pinakamataas na luwalhati sa pangalan mo, gawin mo po, Panginoon. Para niyang sinasabi, Lord, handa po ako mamatay. Ama, handa ako mamatay kung ito ang kalooban mong pagdaanan ko. Sa buhay po natin, I pray that we will embrace the way of Jesus, humility. Marami po sigurong lugar sa buong mundo, maraming taong maaabot kung tayo pong lahat mananalangin ng ganito. Lord, wag mong hayaan na ang hadlang sa kalooban mo ay ang kalooban ko. Wag mong hayaan na, hayaan niyo po na mapagkatiwalaan ko yung sinasabi mo sa akin. Kasi minsan, di ba, yung intellect natin umaandar. Nagkukwenta tayo. Pero sana dumating sa punto ng buhay natin pag sinabi ng Diyos, kaya nating sabihin sa Kanya, Lord, nagtitiwala ako. Tulungan mo po ako, Lord, na maging humble enough na sabihin sa'yo, na maraming bagay hindi ko maiintindihan. Maring may mga bagay na sa langit mo na mapapaliwanag, pero ganun pa man, I want to bow before you sa soberenya mo, sa talino mo, sa kaalaman mo, kasi marami akong bagay di ko pa nakikita, hindi ko maintindihan. Pero kagaya ng Panginoong Hesus, sana masabi ko rin, Lord, not my will, Lord, but let your will be done. It's like saying, I'm humbling myself before you, Lord. Ikaw ang masunod, ang kalooban mo ang maganap. The purpose of Christianity is not just salvation of our souls, but to be like Christ. In our thoughts, in our words, in our motives, in our hearts, and in our actions. Ito po ang Christianity. Philippians 2:5, we must have the same attitude that Christ Jesus had. Tayo po ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. The last days will really be tough. At alam kong na-experience siya ng marami sa atin. May mga times po sa paglilingkod sa Panginoon, darating ka sa punto ng buhay mo, masasabi mo na parang, Lord, parang hindi ko kaya. May mga pinagdadaanan din ako sa buhay ko. May mga nasasaktan tayo. May mga iniintindi tayo, may pangarap tayo. Pero ang panalangin ko, church, pinakita sa atin ng Panginoong Hesus, ang reward ng kanyang pagsunod ay ang kaligtasan mo at ang kaligtasan mo. May we live for God. Mahirap siyang gawin. Pero alam kong sa bawat araw, kailangan mong piliin. Pipiliin natin, it is not a one-time thing. It's not a one-time decision to say, Lord, I surrender. It's not a one-time thing to say, Lord, ikaw ang Diyos ng Panginoong buhay ko. Araw-araw, i-challenge siya ng kaaway eh. Nandun ka sa gitna ng desisyon na, Lord, susunod pa ba ako sa'yo? Pero it's in surrendering to God and His purposes that we will truly live. The world is waiting for us. At ako'y naniniwala, revival is coming. Revival is here. Sa buhay mo at sa buhay ko. Revival means bringing back to life something that has died. Ano na yung namatay sa puso natin? Passion, fire,
mayroon po ang sino man sa amin, Panginoon, kung kami man po ay mayroong takot, may mga pinag-aalala, may mga iniisip, Panginoon, help us to be humble enough to ask help from you, to ask prayers, to open up our hearts to our accountability partner or friends. Panginoon, bigyan niyo po kami ng biyaya at habag na matutong humingi, Panginoon, ng tulong, lalong-lalo na ng panalangin. Sa oras na ito, I would like you to extend your hand to the person next to you. Pwede po bang tanungin ninyo? Humingi po kayo ng panalangin. Ano man po yung kailangan ninyong panalangin sa oras na ito, I would like you to ask for prayer. Sa tao po na nandyan po sa katabi ninyo. Kung may burden po kayo sa inyong puso, just ask for prayers. Yes, Lord. Maraming salamat, Panginoong Jesus, sa ipinakita mong ehemplo sa amin na it's okay to ask for prayers. Sapagkat sa panalangin, ang di kayang gawin ng tao ay kayang gawin ng Diyos. Sapagkat sinabi mo 2, 3 nagtitipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kanilang kalagitnaan. Come on, church, tap the back of the person you are praying for. Be a channel of God's strength. Be a channel of God's healing. Be a channel of God's encouragement. Yes, the Lord is releasing power through your hands. Come on. It's okay to ask for prayers. Bigat na bigat ng iyong kalooban. It's okay to cry. Yes, Lord. Panginoon, walang no man is an island. Wala ditong independente na kayang mabuhay ng mag-isa, ng walang katulong, walang katuwang, lalong-lalo na sa panalangin. Holy Spirit, release love. Release the refreshing touch of the Holy Spirit. Yung hindi nagawa ng disciples sa inyo, Panginoon, magawa ng bawat isa sa amin. Help us to be sensitive to the need of the people around us. In Jesus' name, Lord. Yes, Lord. Begin to minister healing. Yes. Think of a loved one. Think of someone na baka nanay nyo mismo, hindi lang kumikibo, pero ang bigat-bigat na ng kalooban. I want you to pray for them. For your father. Yes, Lord. Yes, release. Release, Lord. Minister through your people. Minister to the ministers, Lord. Sa mga nabibigat ang lubha ng mga kamanggagawa dito sa simbahan. Lord, lift up the burdens from off their necks and from off their shoulders. If they feel the yoke is so heavy, I pray for rest in the presence of the Lord. Makaramdam ka ng kagaanan. Makaramdam ka ng kalakasan sa presensya ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Holy Spirit. Lord, you are strengthening the church so that we will be equipped to minister to the world. As we learn to minister to one another, as we learn to carry each other's burden, as we learn to do good in the household of faith, you will strengthen us to do the same for the people beyond church. Panginoon, kung nagagawa namin mag-minister sa isa't isa, mapapalakas ang isa't isa at mapapalakas kami para kalingain ang mundo, Panginoon, na amin pong ginagalawan sa pangalan ng Jesus. Sa pangalan ng Jesus, Lord, today, we seal every prayer with the blood of Jesus.
strength over you. I pray answers to your long-standing prayers. The Lord will make you strong. The Lord is making you strong. In the name of Jesus, receive your strength. In the name of Jesus, receive a new spirit upon you. I pray for renewed strength to face every battle along the way. Lord, I release an overcoming spirit upon J.I.L.U. Belt in the name of Jesus. In the name of Jesus. Because those who trust in the Lord will lack no good thing. Hallelujah. Panginoon, maraming pong salamat. We declare, Lord God, your victory sa buhay ng bawat isa sa amin. We give you all the praise, all the honor, all the adoration. In the mighty name of Jesus is we pray. Amen and amen. Hallelujah. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.